أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na lahat ng nilalang. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya at sa Kanya tayo ay nagbabalik loob. Sino man ang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya. Sino man ang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ligaw na landas ay walang makapagpapatnubay sa Kanya maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa Islam, tayo sinasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinabi ni Allah na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag tayo mamatay maliban na tayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang buwan ng Ramadan na kung saan ipinahayag ang maluwalhating Quran. Ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan sa pamamagitan ng wasto at ng mali. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Rawahu Muslim. Sa pagkakasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ating wika, sabi niya, basahin niyo ang Quran sapagkat ang Quran ay darating sa araw ng paghuhukom upang mamagitan sa tao na palagian siyang binabasa nito nung siya ay nasa mundo. Kaya naman mga kapatid sa Islam, kung titignan natin ang ibang pananampalataya dito sa mga kaibayan natin sa pananampalataya, tayo lang ang may pananampalataya na kung saan binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan ipinahayag ang maluwalhating Quran, ang pamantayan ng isang Muslim. Na kung saan ito'y binanggit kung kailan ito ipinahayag at ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan basahin natin ang Quran sapagkat ang Quran ito'y mamamagitan sa tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya minsan mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, ito'y pagpapaalala una sa aking sarili. Sapagkat may mga tao na kung saan binasa, kung ano-anong libro ang binasa. Nagbasa ng mga libro na kung saan walang mapupulot na aral. Pero imagine, itong banal na Quran, na kung saan ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kung saan may patutulungan tayo pagdating sa kabilang buhay. Kaya naman, ito'y napakagandang paalala sapagkat kapag dumating ang araw ng
ay mamamagitan sa tao. Ipamamagitan niya ang taong palagian siyang binabasa. Speaking of araw ng paghuhukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dito mayroong tatlong malalaking pananampalataya: Hudyo, Kristiyano, at saka Muslim. Itong tatlo na ito ay kapwa naniniwala sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Ito'y naniniwala, itong tatlong pananampalataya na ito naniniwala kay Abraham. Itong tatlong malalaking pananampalataya na ito ay naniniwala na pagdating sa kabilang buhay, mayroong mapaparusahan at mayroong maliligtas. Pero dito tayo sa maluwalhating Quran, sapagkat may mga tao na kung saan ang araw ng paghuhukom ay pilit nilang pinabubulaanan, na kung saan tinatanggihan nila ang araw na ito. Kaya naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in." Ang katotohanan, ang araw ika ng paghuhukom ay itinakdang oras para sa ating lahat. Ibig sabihin, ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit anong gawin ng isang tao dito upang takasan ang araw ng paghuhukom, ito ay tiyak na darating siya sa araw na ito at walang makaliligtas dito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Yawma la tamliku nafsun min nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah." Ito ang araw na walang sino mang kaluluwa ang magkakaroon ng kakayahan upang tumulong sa ibang kaluluwa, at ang araw na yun ay tanging ang pautusan ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Dito sa mundo, kapag nakikita mo ang kapatid mo o kung sino mang tao, pwede mong tulungan. Pero pagdating sa araw sa kabilang buhay, walang kakayahan ang sino mang kaluluwa na tumulong sa kung sino man. Kung saan sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kaya mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Katotohanan kami ay nagbabala sa inyo ng isang nagbabadyang parusa sa araw na kapag ang tao ay kanyang matutunghayan ng anumang ginawa ng kanyang mga kamay, at ang mga hindi naniniwala ay magsasabi na kasawian sa amin. Sana ako ay naging alabog na lamang." Sa araw ng paghuhukom, makikita natin, ipapakita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginawa dito sa mundo. Kung saan natin ginamit ang ating mga kamay, kung ano ang pinagsumikapan nito nung siya ay nasa mundo. "Walladina hum min adabi rabbihim mushfiqun." At yung mga natatakot sa parusa ng kanilang Panginoon, "Inna adab rabbihim ghayru ma'mun." Katotohanan ng parusa ng kanilang Panginoon na isang parusa na walang sino man ang makaliligtas. Dito sa mundo, kapag may ginawa ang isang tao, maaari siyang makalusot, maaari niyang matakasan ang batas dito sa mundo. Pero sa araw ng paghuhukom, walang takas. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng katarungan para sa mga taong hindi nabigyan ng hustisya dito sa mundo. Sa kasunod, sinabi ni Allah, "Walladina hum li furujihim hafidun." At silang mga nangangalaga sa kanilang mga dasal, sa kanilang dangal, sa kanilang mga masiselang bahagi ng katawan, illa ala azwajihim, maliban sa kanilang mga asawa, "Faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun." Ngunit sino man ang magnasa nang higit sa hangganan, iyan ay magkagayon sila nga ang mapanlabag. "Walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." At yung mga maiingat sa kanilang mga kasunduan at sa kanilang mga pangako. "Walladina hum bi shahadatihim qa'imun." At yung mga naninindigan sa kanilang mga panunumpa. "Walladina hum ala salatihim yuhafidun." Silang mga maiingat na nangangalaga sa kanilang mga sala, sa kanilang mga pagdarasan. Ano sinabi ni Allah? "Ulaika fi jannatin mukramun." Sila yung mga nasa mga hadin at sila yung pinarangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ilan nga ba ang sala sa atin? May mga pagkakataon na kung saan ang tao ibinababa ang sala, ang ibada, para sa ibang makamundong buhay, sa mga makamundong gawain, makamundong pakinabang. May mga tao na bumitiw sa sala,
dahil sa trabaho, dahil sa dunya. Pero ano nga ba ang sala? Ito yung connection natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang jin at tao malibang sila ay sumamba sa akin. So inuutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sampahin siya. Sa ibang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit saan ka magpunta, iharap mo ang iyong mukha mo sa kinaroroonan ng Masjid al-Haram at magsagawa ka ng sala bilang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang isang tao, kapag siya ay pinangangalagaan niya ang kanyang sala, ang kanyang mga ibada, siya ay naghahanda. Ibig sabihin, kinatatakutan niya ang araw ng paghuhukom. Dahil ang sala ay itatanong sa tao pagdating sa kabilang buhay. Tingnan niyo sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa riwaya ni Imam Tirmidhi, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Ang matalinong tao daw siya na sinusuri niya ang kanyang sarili at siya'y gumagawa ng mga gawain dito sa mundo, naghahanda siya ng gawain dito sa mundo pagdating sa akhirah, pagdating sa kabilang buhay. Sapagkat ang matalinong tao, siya na matalinong tao na ang naghahanda ng kanyang sarili pagdating sa kabilang buhay. Kaya sinabi ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maghanda kayo bago kayo palagutin sa araw ng paghuhukom at ihanda ang inyong mga sarili para sa dakilang paghaharap. Ang pagtutuos sa araw ng pagkabuhay ay magiging magaan para sa sino mang naghanda sa kanyang sarili dito sa mundo. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalataya. Ito yung pagpapaalala una sa aking sarili. Paano natin pinaghahandaan ang kabilang buhay? Matatawag mo ba ang isang tao na naghahanda ng kabilang buhay, na naghahanda sa pagdating ng araw ng paghuhukom, pero yung sala hindi niya ginagawa? Gumagawa siya ng mga gawain labag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalikuran ng mga ibada ang mga pagsamba. Sapagkat ang mga pagsamba na ginagawa natin dito sa mundo, ito ay aanihin natin pagdating sa kabilang buhay. Napakaraming tao nagsasayang ng oras sa mga mundong buhay, hindi pinahahalagahan ng oras na ibinigay sa kanya ni Allah at hindi niya pinahahalagahan ang kanyang lakas habang siya nandito sa mundo. Tignan niyo sa sinabi sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunot fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said there are two blessings that many people are deceived into losing: health and free time. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalawang biyaya ang sinasayang ng tao dito sa mundo, hindi niya pinahahalagahan. Ano yun? Ang kanyang kalakasan at ang kanyang libreng oras. Mga kapatid, may mga tao na gustong magpunta sa malayo, maglakbay para sa pag-aaral, pero hindi na nila magawa. Bakit? Dahil yung lakas na meron sila, yun ay sapat na lang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan sa mga kilos na ginagawa nila. Hindi na nila magawa. Bakit? Dahil wala nang lakas na natira sa kanila, kakaunti na lang. Gayon din sa mga oras, napakaraming oras ang ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo para sambahin siya. Pero may mga tao, magtataka kayo, sinasayang ang mga oras na ito, na kung saan nilulunod nila ang kanilang sarili sa mga makamundong buhay, sa mga makamundong gawain, na kung saan hindi makatutulong sa kanyang pagdating sa kabilang buhay. Kaya naman, ang kahulugan ng hadith na ito, mga kapatid, maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano kahalaga ang dalawang biyaya na ito. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pagmuni-munihan natin ang ating mga sarili, sapagkat kung tayo nabubuhay pa sa mundo, gawin natin ang mga bagay na kung saan magdudulot sa atin ang kapakinabangan pagdating sa kabilang buhay. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mula doon ay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi doon ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Atadwaruna al-muflis, isang araw siya kasama niya ang mga sahaba. Tinanong niya ang kanyang mga sahaba, alam mo ba kung sino yung tao na alugit? Bangkarote. Sabi nila, ya Rasulullah, ang pulubi sa atin na siya walang pera o walang hari-harian. Sabi ng mga sahaba. Ang
Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil-muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis-salati was-siyami waz-zakat." Ang pulubi, ang pangkarot ay katunayan, siya ay darating mula sa aking umma, sa kanyang mga tagasunod, na darating sa araw ng pag-uumong, dala niya ang kanyang sala, dala niya ang kanyang pag-aayuno, dala niya ang kanyang pagbibigay ng bawang gawa. Pero siya ay iniinsulto niya ang kapwa niya. Sinisiraan niya ang kanyang kapwa, mga kasong pagpatay, pang-aagabyado sa kanyang kapwa. Kaya ang kabutihan niya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ay ibabayad niya. Yung mga pagsamba na ginawa niya rito sa mundo, yun ay ibabayad niya sa mga taong inagabyado niya. Ukit kami kung tayo kung paturihan alay, ang mga kasalanan ng kanyang mga inabuso ay kukunin yun at ililipan sa kanya kapag wala na siyang maibayad, kapag naubos na ang kanyang mga armal, ang kanyang mga gawain dito sa mundo. Sapagkat na ipabayad niya sa mga taong inagabyado niya, siniraan niya, nilibag niya, sinaklan niya. Kaya tama lang, kung ang gawain natin ay ganito, marapat na damihan namin ang pagsamba natin. Sapagkat yung ay bayad, pambayad sa araw ng pag-uwang, hindi pera ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon ng mga mabubuting gawa. At kapag wala ka na maibayad sa kanila, ang kanilang mga masasamang gawa, yun ay nililipat sa iyo. At ikaw ang magbubusan noon, sumatuloy hafing nar. At pagkatapos siya ay itatapon sa nagkalataglag ng apoy na impyerno. Anong dahilan na siya pumasok sa impyerno? Sa mga pagitan ng paglabas niya, paninira niya, pag-aalabyado niya, pagiging hindi niya makatarungan dito sa mundo. Kaya sa araw na yun, ang mga taong nagyabyado niya, lalapit sa kanya at sisingilin siya. At ang ipagbabayad niya rin ang kanyang mga pagsamba na ginawa dito sa mundo. Kaya sinasabi sa pagpapaliwanag ng halin na ito, kung ang isang tao daw sa buhay na ito ay nagsusumikap na mag-ipon ng kayabayan upang siya maging ligtas sa mga pangangailangan niya dito sa mundo. May mga taong naghahanda ng kanyang kayamanan dito sa mundo para maging ligtas siya sa mga pangangailangan niya dito sa mundo. Paano ba yung taong naghahanda ng kaligtasan pagdating sa kanilang buhay? Kung kayo naman naghahanap ng kaligtasan sa araw ng pagkabuhay, ay mas dapat na magsumikap na mag-ipon ng kayamanan ng mga kanyang mga armal, kung saan makakamit niya ang kaligayahan sa kabilang buhay at siya'y matatagumpay sa paraiso. Gayon din, habang ang isang tao sa mundo ito ay nagsusumikap na protektahan niya ang kanyang kayamanan at iligtas ang kanyang sarili para sa pagkalugi, paano pa yung taong naghahanda pagdating sa kabilang buhay? Na kung saan ang naghahanap ng kaligtasan ay mas dapat na protektahan ang kanyang mabubuting gawa mula sa pagkawala sa araw ng pagkabuhay na muli at siya hindi mapagilang sa mga taong nalugi sa araw ng pagkuhukom. Kaya paano natin pinaghahandaan ang ating kabilang buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Kaya sinasabi, ang buhay na ito ay isang lugar ng pagsisikap at paggawa, at ang kabilang buhay ay isang lugar ng pagtutukos at pagbabayad. At sa araw ng pagkabuhay na maguli ay ang araw ng galag ng katarungan, kung saan matutupad ang mga karapatan at ibabalik ang mga kawalang katarungan. Kaya dito nakakaligtas ang tao sa mga pangangailangan niya sa mga tao, sa kanyang mga ninanakaw, sa kanyang mga ninulustay na yaman ng pera ng tao. Pero may araw ng paghuhukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At sino man ay walang makaliligtas pagdating sa araw na ito. Kaya naman sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mula sa riwayat ng Imam Muslim, ang mga karapatan ay ibabalik sa kanilang mga may-ari sa araw ng pagkabuhay ng muli. Kahit na ang mga tupang walang sungay ay pagbibigyan ng nararapat mula sa mga tupang may mga sungay. Kaya mga kapatid sa Islam, itinuon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ating atensyon sa dalawang lao, sa tinatawag na pagkalugi, dalawang klaseng pagkalugi. Pagkalugi sa mundo at pagkalugi pagdating sa kabilang buhay. Kaya naman, ang mga nagsasagawa ng mga mabubuting gawa, sala, pag-aalino, pag-iwan sa mga bagay na kung saan ikalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa inay, dahil siya nag-aayuno, sinupin nila ang kanilang mga pagnanasa sa kayamanan, ginuguli ito sa landas ni Allah, at ibinibigay ito sa kabila ng kanilang pagmamahal dito sa mga kahihirap at ulila. Sila na naman nagmamalasakit sa mga ulila
sa lahat ng ito hanggang sa tinanggap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mabubuting gawa. At ang nakita nila ang kanilang mga mabubuting gawa, inaakala nila na sila ay ligtas na. Pero ang natitira na lamang ay ang kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa otoridad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Mas'ud, ang talaan ng isang tao ay ihaharap sa kanya sa araw ng paghukom. Ipapakita sa kanya ang kanyang mga mabubuting gawa. At iisipin niya na siya ay ligtas na. Pero dahil sa mga kawalan ng katarungan na ginawa niya rin sa mundo, ang mga taong inagdadyan niya, lalaban sa kanya at sisingilin siya magdating sa araw. Yung nakita niya mga gawain niya na tinanggap ni Allah, yung pala ay pagbayad niya sa mga taong inagdadyan niya, kinalipusta niya. So hindi tinutukoy dito mga kapatid ang sa mga Muslim o sa mga mananampalataya lang. Ito'y tumutukoy din kahit na isang tao ay hindi mananampalataya. Sapagkat ang anak ni Adan ay magrereklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghukom. Kung saan sa mga walang katarungang ginawa sa kanya, sasabihin ng isang tao, "O Panginoon, bigyan mo ako ng hustisya laban sa tao ito." Dahil inisulto niya ako, inagabihan niya ako. Sasabihin naman ng isa, ibalik ko yan mo, "Ya, bigyan mo ng karapatan, bigyan mo ng hustisya." Sapagkat nila sa mundo ako, niluskay niya ang yaman ko, ang kayamanan na meron ako. At may mga tao, may mga bata na magre-reklamo dahil hindi inumin sa kanila ang pananampalataya ng Islam. Ang hadith na ito ay pinagtibay ni Sheikh Albani at ni Al-Munaddiri Al-Haythami at Al-Dahabi, mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Kaya maging paalala ito una sa aking sarili, kung saan ingatan natin ang ating mga mabubuting gawain. Kung saan tayo ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, nadala-dala natin ang ating mga ibada, ang ating mga mabubuting gawa, ang ating mga pagsamba, ang sala, pag-aayuno, pagbibigay ng bawang gawa. Pero dito sa mundo, inagabihan niya ang kanyang kapwa, nilapastangan niya, siniraan niya, ninustay niya, niyaman niya iba. At dahil doon ang kanyang mga mabubuting gawa ay ibabayad na kayo sa taong inagabihan niya. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga kaganapan sa araw ng paghukom, mayroong 7 taong pasisilungin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hiling pagdating sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, ang araw ay lalapit sa mga tao ng 1 milya. At ang pawis ay aabot hanggang sa liig, may iba na tuluyang malulunod. Pero sa araw ng paghukom, mayroong pasisilungin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim. Kung saan sa araw na yan ay walang ibang lilim maliban sa lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sa riwayat muttafaqun alayhi, ayon mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may 7 uri ng taong pasisilungin si Allah sa lilim niya sa araw ng walang ibang lilim kundi ang lilim niya. Anong una? Ang una ng makatarungang pinuno. Pangalawa, binatang lumaki sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kasunod, lalaki kung puso niya'y nahuhumaling sa mga masjid. May mga ibang tao, ang puso nila sa ibang nahuhumaling. Pagdating sa masjid, parang ayaw nila, ang boring-boring. Pero isa sa pasisilungin ni Allah sa araw ng paghukom, ang lalaki, ang lalaki na kung saan ang puso niya ay nakukumaling sa mga masjid. 2 taong nagmahalan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y nagkikita para kay Allah at sila'y naghihiwalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nagsasama sa kasalanan. At isang lalaking tinukso ng isang babae may kalagayang mataas at kagandahan, ngunit sabi niya, ako ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isang taong nagbigay ng kawang gawa
na kung saan siya'y nagkawang gawa at ikinubli niya ito nang sa gayon hindi malaman ang kanyang kaliwang kamay. Ibig sabihin, siya'y nagkawang gawa ng palihim. At ang taong umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa at ang kanyang puso, ang kanyang mata ay napupuno ng luha. Pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kaya sa isang riwaya, sinasabi nito, An Abi Hurairah, mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah. Sa araw ng paghuhukom, katotohanan sa araw ng paghuhukom, si Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasalita. Sasabihin niya, ay namutahabbuna bi jalali. Nasaan ang mga taong nagmahalan para sa akin? Hindi ba't kapatiran ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Sa araw ng paghuhukom, tatawagin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay namutahabbuna bi jalali. Nasaan ang mga taong nagmahalan para sa akin? Bakit sila tinatawag ni Allah subhanahu wa ta'ala? Al-yawma udiluhum fi dili yawma la dila illa dili. Sa araw na ito, ngayon lililiman ko sila sa aking lilim, na walang ibang lilim maliban sa aking lilim. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kapatiran dito sa mundo ay kapatiran hanggang sa kabilang buhay. Na kung saan sinasabi dito sa pagkakaulat mula sa riwaya ni Imam Muslim, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo papasok sa paraiso malibang magmahalan kayo, o malibang sumampalataya kayo, at hindi kayo sasampalataya malibang magmamahalan kayo. At hindi ba ako magtuturo sa inyo ng isang bagay na kapag ginawa nyo ay magmamahalan kayo? Afshus salam bainakum. Ipalaganap ninyo ang pagbati ng kapayapaan sa pagitan ninyo. Kapayapaan, salam. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagbati mo ng salam sa kapatid mo, hindi na nga makulugan na gusto mo siyang pinsalain, gusto mo siyang wasakin. Yun ay ipinapanalangin mo siya ng seguridad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapatiran dito sa mundo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung saan kapatiran pagdating sa kabilang buhay. Kaya naman, mula sa ulat, mula sa 40 hadith ni Imam Nawawi, an Abi Hamza Anas bin Malik radiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari. Hindi ba magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo maliban na gustuhin niya sa kanyang sarili, gustuhin niya sa kapatid niya ang gusto niya sa kanyang sarili? Kaya magmahalan tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kung saan may araw ng paghuhukom, mayroong paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan dito sa mundo tayo nagtutulungan sa mga gawaing pagsamba, sa mga gawain na kung saan ikalulugod ni Allah. Naging magkakapatid tayo. Noon hindi tayo magkakakilala, pero nang dahil sa Islam, sa gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging magkakapatid tayo sa pananampalatayang Islam. Kaya napakahalaga ng kapatiran sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kung saan huwag natin argabyaduhin ang ating kapatid, huwag natin sirahin, huwag natin wasakin, huwag natin pagsalitaan ng hindi maganda. May mga pagkakataon na sa maliit na pagkakamali lang ang kanyang kapatid, sa sobrang taas ng kanyang iman, yung kanyang kapatid na nagkamali ng katiting na pagkakamali, gusto niyang ilabas sa Islam at gusto niyang ipasok sa impyerno, wal-iyadhan billah. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, matamo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hangarin natin ang tagumpay pagdating sa kabilang buhay. Sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mula sa kanyang Majmu' al-Fatawa, ang pinakamasarap na bagay dito sa mundo ay ang makilala mo si Allah. At ang pinakamasarap sa kabilang buhay, ang makita si Allah subhanahu wa ta'ala. May kita na si Allah. Hindi katulad sa ibang pananampalataya na ang pagkakita nila sa kanilang Panginoon ay suntok sa buwan. Pero tayo, pagdating sa paraiso, may tuto pa rin si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Alin yun?
ang pagkakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ang tunay na kasiyahan ng Muslim dito sa mundo, hindi sa dami ng followers, hindi sa dami ng palakpakan, hindi sa dami ng pera na meron siya, bagkus sa pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hinahangad niya, umaasa siya sa pakikipagharap niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ibilang tayo ni Allah sa mga taong makikita siya pagdating sa kabilang buhay. Kaya naman mga kapatid, kapag pagkatapos ang mga tao ay pumasok na sa paraiso at ang mga tao sa impyerno ay pinapasok na sa apoy ng impyerno, merong isang tumatawag, Ya Ahlul Jannah, o mga tao ng paraiso, meron kayong kasunduan kay Allah subhanahu wa ta'ala at nais niyang tuparin ito. Sasabihin nila, ano pa ba ang ibibigay sa amin ni Allah? Hindi ba pinabigyan niya ang timbangan ng aming mga mabubuting gawa? Ginawa niyang maliwanag ang aming mga mukha at kami ay iniligtas niya sa paraiso, iniligtas niya sa impyerno at kami ay pinapasok sa paraiso. Ano pa ba ang ibibigay sa amin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pagkatapos, ang tabing ay aalisin, ang harang, ang hijab, at sila ay titingin sa Kanya. Sa pamamagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang bagay na mas minamahal nila maliban ang pagkakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gawin magsumikap tayo dito sa mundo. Walang dahilan para ang isang Muslim ay magreklamo, sapagkat ang isang Muslim alam niya sa kanyang sarili na ang mundo ay hindi niya ito tahanan. Walang akhiratu khairun laka minal ula. Higit na mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa naunang buhay nyo dito sa mundo. Kaya huwag tayong magdagdag kung may mga bagay tayo na hindi natin nakuha. Wallahi, may mga taong nagreklamo dahil hindi nila nakuha ang pangarap nila dito sa mundo. Pero ang isang mananampalataya na nauunawaan niya ang buhay niya dito sa mundo, siya ay hindi nagreklamo, siya ay nagpapasalamat kay Allah. Dahil alam niya na ang mundo ito ay siyang hindi niya tirahan at ang kanyang patutunguhan kung siya ay magsusumikap dito sa mundo at siya ay magsasaba ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibadallah sallu ala nabiyikum fa inna Allah ta'ala amara bidhalik haythu qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر